Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Tuwaing healer po ang iyong lehitimong magagamot sa kulang barang at sanib. Muli ay mabibigyan na naman po ako ng isang awareness o paalala sa mga lumalapit o tumutugon sa gamotang espiritual sa mga kapwa kong manggagamot. Si Twine Healer po ikinalooban ng panahon na siya po ay nasa bundok Banahaw o tinatawag na bundok banal sa loob po ng 5 taon na panggagamot at nakatagpo ng isang spiritual healer din po na tinaguri ang kambal na manggagamot. Kami po ay nagkatagpo sa isang lugar at yan po ay inatasan ng aming spiritual guide at tinatawag. At ngayon po kami nanggagamot ngayon dito po sa Matasabayan, Limeri, Batangas. Sa aming pong paggagamot, awareness po ito sa mga pasyente po. Pinagbabawal ko po ang anumang uri ng recording katulad po ng voice record o video sa gamotang ito. Dahil po ay aming batas o panuntunan o rules and regulation ng aming spiritual guide. Sa panahon na po niyan ay matagal na po namin sinasabi niya sa aming mga pasyente. Bawal po ang video, bawal din po ang recording. Minsan nakakalusot din po yung mga taong gumagawa nito sa aming gamutan, pero hindi po talaga ito mapapaniwalaan. Ako po ay naka-experience din po ng paranormal activities diyan po sa UP Diliman. Ang mga ginagawa po namin panahon na yun ay hindi naman po talaga pwede ilatahala. Pwede po ilatahala kung sino maniniwala. Pero sa panahon na po yun, hindi po ako nagsasaada ng experience ko sa mga ganyang uri ng kakaiba o himala. Dahil sa akin pong pananaw, ang ating Panginoong Jesucristo ay matagal nang gumawa ng himala at yan po ay nakatala. Kaya hindi na po kaduda-duda na may mga ganyang pangyayari sa ating kapaligiran. Sa mga kapwa ko manggagamot sa buong lugar ng Pilipinas, malayo man ito malapit, marami pong manggagamot na napaparusahan dahil po sa maling gawain. Nung panahon po na ako nandiyan sa isang lugar somewhere dyan sa San Mateo, Rizal, naka-experience ko po kami ng isang pasyente na mayroong third eye na tinatawag. Ang aking pong paggagamot ay confidential po ito sa mga pasyente namin. Kaya ina-announce ko po sa aking Facebook account, Twine Divine o Twine Healer, na hindi po basta-basta ang panggagamot. Ito po kasi walang pruweba. Dahil po ang aming ginagawa ay espiritu na nasa katawan ng isang tao, na gumagambala sa katawan ng isang tao. Maliwanag po ito. Kaya po lumalapit po kayo sa amin dahil po may problema sa pisikal at sa espiritual. Marami po sa tanda ko manggagamot sa espiritu. Meron sa online, meron po sa iba't ibang dako ng ating mundo dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa po, pinagbabawal po ang mga pangkukulam o pagsanib, no? Bawal po, pinagbabawal sa ibang bansa, like ng Japan. Meron po sila itong batas doon sa pangkukulam. Ngayon po ay aking pinapaliwanag sa mga pasyente na dumudulog sa gamotang espiritual. Bawal po ang video sa amin sa kay Twine Healer o kay Twine Divine. Bawal po. Mahigpit ko pong pinagbabawal yan. May pasyente po kami na nire-record ang aming gamutan. Voice record po.
ang ginagamit niya. Inuulit ko po, ang gamot ng espiritual hindi po basta-basta. At ito po walang basihan kung totoo o hindi. Dahil ito po ay naganap na sa buong mundo ang ganitong gamutan. Kaya po, hindi po ito pwedeng ilagay sa batas para gamitin mong sandata mo na ikaw ay kinulang ng isang kapitbahay, ng isang manggagamo o sino man. Dahil ito po ay walang basihan. Kung akin pong tatalastasin, sa Diyos po tayong mananagot sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Siya po ang hukom ng mga manggagamo sa Espiritu, siya po, walang iba. Kung sa batas naman po, maaari po may mali kang ginawa, katulad ng sinasabi nila na hinipnotize ang isang tao kaya ni-rape po. Itong siguro pamilya na po kayo sa mga ibang magagamot na hinipnotize ang isang pasyente at ginawa ng kahalayan sa loob ng kanyang silid gamutan. Yun po talaga yung batas yun. May batas po tayo doon. Hypnotizing sa pang-rape. Mayroon po itong paliwanag, pero kung ito nakita mo ng na-caught in the act na ikaw nire-rape ng isang mga gamot, eh talagang may batas po tayo doon. Pang-tao. Pero po doon sa mga bagay na in-scam, mayroon pa akong naging case dyan na budol. Marami po yan. May katotohanan po yun sa inyo mga ganyang bagay. Pero po, naka-experience po kami na kumuha ng pera sa bangko. May isang tao po, hindi ito manggagamot, tao, na in-encourage siya na ikukunin. Sumama naman po ito. Pinakuha, kumbaga natagpuan niya itong taon to sa isang lugar at siya kinilala, ikaw ganito, may kinuwento, something, pumunta sa bahay, dinala sa bahay, pinakuha ang ATM, umalis, bigay ang PIN code ng ATM, pagbalik sa bahay, tulala, ang laman, inahanap ang ATM, wala nang laman ng bangko. Nangyari po yan sa isang experience ko na ako po ay hindi pa masyadong manggagamot ang panahon na yan. Siguro ito po isang palatandaan lang sa mga mangyayari sa isang manggagamot na pwedeng mangyari, pero yan po ay hindi gawain ng isang manggagamot. Magkaiba po ang spiritual healer sa mga scammer, ganoon din sa mga budol-budol na tinatawag nila, na ginagamit ng ibang tao ang orasyon para mambudo ng tao. Twine healer po, hindi gumagamit ng mga uri ng orasyon na nakikita niya po sa Google o sa mga mga magagamot ay nagbibigay sila ng orasyon para magamit niyo pong pananggalang sa anumang sakuna o anumang klase ng bagyo, pangkukulam o anumang uri ng sandata para po kayo maging ligtas. Twine healer po, hindi nagbibigay ng ganyang uri ng klase ng gamutan. Ipapaunawa po isa-isa ang aking pong kaalaman para po tayo maging aware sa ating mga tinatahak sa mga gamutan espiritual na sa lahat ng dako ay nandoon. Kaya po sana'y maunawaan ng bawat tao o ng aking followers dito po sa aking account. Ang gamutan na hindi po basta biro, hindi na po basta yan dinibusyonan. Yan po kinalaog ng isang espiritu para kayo manggamot kung ito may espiritu nakakausap mo. Pag kasi po ito nilagay natin sa batas pantao, ay ikaw isang baliw. Doon ka sa basement ng psychiatrist, ng PGH o psychiatrist ng Ipamedric, sa basement ka po mapupunta.
Pero kung ikaw po ay kinaloban talaga, hindi mo po mararanasan yan. Ganyang uri ng karahasan sa buhay ng isang tao na mayroong kalaman sa third eye. Dahil po yan ay iniingatan at yan po ang tagong karunungan na sinasabi. At hindi po ito ginagamit sa masama o niyayabang sa kanino man. Dahil ito po ay may antas at batas na hindi mo dapat gampanan at ipakita sa tao na hindi naman nakakaunaw ang iba. Pero maraming naniniwala sa agimat anting-anting at mag-uri ng mutya. Pero pagdating na po sa pisikal at ito'y dumating na sa sitwasyon na ginagamit ka ng espiritu ito sa kasamaan, ito ka na po mabubulit sa hindi magandang sitwasyon ng iyong buhay. Muli, tuwain healer po ang iyong lehitimong manggagamot sa kulang barang at sanib.